Title of our message is, as we continue sa ating study sa Gospel of John, it's about when the Holy Spirit moved. Kapag kumilos ang banal na Espiritu. So, I invite everyone to open your Bible sa John chapter 16, verse 7. I try my best nga to concise it. Dikit abutan sa si Rom and hopefully power ma-restore. But let's dive in sa Word of God, John chapter 16, verse 7. And as usual, let's read it together. Kung ada na kam, I invite everyone to stand up. And all together now, let's read verse 7. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. You may now be seated. So, sinabi ni Jesus sa verse 7 na malapit na siyang bumalik sa Father. For 3 years, nakasama niya ang kanyang mga disciples sa magkasama na naglilingkod araw-araw. But now, it's about time na kailangan na niyang bumalik sa Father. And alam ni Jesus na mararamdaman ng kanyang mga disciples ang kalungkutan kapag siya ay nag-depart na. And habang kausap ni Jesus ang kanyang mga disciples, inotice na lubha ang kanilang kalungkutan. Nalulungkot sila na dahil alam nilang malapit nang umalis siya. And it is natural na malungkot, maramdaman ito kahit sino. But sabi ni Jesus sa verse 7, sa katotohanan, hindi kayo kailanman magiging nag-iisa. Sabi niya, ipadadala ko sa inyo ang banal na Espiritu. So that's what he said dito sa verse 7 na binasa natin. So sinabi ni Jesus na ang pag-alis niya is for their own good. Dahil sa kanyang pag-depart, they will receive the Holy Spirit, the Helper, ang banal na Espiritu. The Holy Spirit will be with them. Nga gagawa ng higit pa kaysa sa nagawa ni Jesus noong kasama nila siya. So, Jesus will send the Holy Spirit para i-continue and higit pang palaganapin ang kanyang ministry dito sa lupa. Now, this afternoon, we will look at the ministry of the Holy Spirit. Ang iba, makikita natin dito sa chapter 16, and the others, we will look at sa other passages, and we will learn kung ano ang ministry ng Holy Spirit, or we could ask, when the Holy Spirit moves, ano ba ang nangyayari? Ano ang kanyang ginagawa kapag kumikilos ang banal na Espiritu? And the first thing that He does is He convicts. Nagpapatunay sa Tagalog or nangungusap. Look at verses 8 to 11. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. So Jesus said, the Holy Spirit will convict, sa Tagalog patutunayan ng banal na Espiritu na mali ang taga-sanlibutan. So ang sanlibutan maling-mali palagi. Okay? So that is important point for those who loves the world. If you agree with the world, then you are in the wrong side. So, ang salitang world ay karaniwang tumutukoy sa mga taong hindi mananampalataya kay Kristo. So, ang Holy Spirit, kumikilos sa mga taong ito para ipakita ang truth. And ang salitang sa Tagalog, patutunayan, sa English, convicts, it means na tutulungan niya ang mga taong ito, tutulungan ng Holy Spirit na makita nila ang truth. And according to Jesus, may tatlong bagay na particular na pinapakita ng Holy Spirit. It's about sa kasalanan, righteousness, and judgment. So these are the three things na rini-reveal ng Holy Spirit sa puso ng tao to convict them, para makumbinsi sila, para patunayan sa kanila na mali sila, para manampalataya at lumapit sila kay Jesus Christ. So the first thing is yung kasalanan. Ito yung pinapayag ng Holy Spirit, kinukumbit sa puso ng tao, nangungusap siya about sa kasalanan.
And you will notice sa verse 9 na ang tiyak na kasalanan na minention ni Jesus ay ang hindi pagsampalataya sa Kanya, paniniwala sa Kanya. But kapag nagpapatunay ang Holy Spirit, kasama rin dito ang lahat ng uri ng kasalanan na ginagawa ng tao. Isa sa mga tungkulin ng Holy Spirit ay ipakita sa tao ang kanilang mga kasalanan dahil kadalasan blind kasi tayo. Blind tayo sa ating mga pagkakamali. So that's why it's important ng Holy Spirit na i-reveal sa atin ang ating kasalanan. Minsan pa nga kahit na nakita na natin yung sin natin, hindi natin tinuturing na seryoso. It's not a big deal na we reason out, it's not a big deal. And we think na ito ay maliit lamang na pagkukulang, maliit lamang na kahinaan. Instead of looking at this as rebellion, pagsuway sa Diyos. And so that's why hindi natin nakikita kung gaano kabigat ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. And others think na sila ay mabuting tao. But kapag kumilos ang Holy Spirit, He opened their eyes para makita nila ang truth na walang mabuti, walang matuwid. And the Holy Spirit helps them, or help us rather, na maunawaan na tayo ay may sala and we are unclean sa harapan ng banal na Diyos. And through the Holy Spirit, nakikita natin ang tunay na condition natin na kung saan kailangan pala natin ng forgiveness, kailangan pala natin ng salvation. Ang Holy Spirit ay nagkukonvict hindi lang sa specific na kasalanan natin, but also sa nature natin na makasalanan. And the root of the problems, gaya ng sinabi ni Jesus, ay hindi sila sumasampalataya. Everything na ginagawa ng tao ng kasalanan, ang pinakaugat, hindi sumasampalataya. When we don't follow ang kaburuton sa Ginoo, the will of God, that's because you don't believe the word of God. When you don't believe, you don't obey. So, palaging umuugat sa paniniwala na kung saan hindi sila sumasampalataya. Ang ugat ng kasalanan ay kawalan ng pananampalataya. So, all sin, it is related sa unbelief sa Diyos, hindi paniniwala. And bago pa man magtiwala ang isang tao kay Jesus Christ for their salvation, kailangan muna na ma-recognize niya na siya ay sinner. And when he recognized na siya ay sinner, then the Holy Spirit is moving and siya ay nagkukumbik, kinukumbinsin niya, nagpapatunay siya para makita ang sin at maunawaan ang need sa Savior. And dito tayo dadako sa second point na sinabi ni Jesus about sa another thing na rini-reveal ng Holy Spirit, not only sa kasalanan, kundi ang righteousness. It doesn't refer sa own righteousness kasi walang katwiran tayo sa sarili natin na makakapagligtas sa atin. The Holy Spirit shows us kung gaano natin kailangan ng true righteousness. If we want to be reconciled kay God, because nasway natin siya sa ating buhay, and so we want to be reconciled. If we want to nga makaiwas sa judgment and makasama natin siya sa eternity, then we need the righteousness, katwiran mula sa Kanya. Hindi kayang magkaroon ng ganitong uri ng katwiran through our own sa pamagitan ng mabubuting gawa. Because God requires us righteousness na complete righteousness or perfect holiness. Perpektong kabanalan. And this can only found kay Jesus Christ. Na siya ang righteousness ibinigay ng Diyos sa sino mang sumampalataya. And so, dahil wala tayong ganap na katwiran, isang bagay na lang ang nararapat sa atin, that is judgment. And the third thing na pinapakita ng Holy Spirit, it's about sa judgment. Verse 11, sabi ni Jesus, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. This means na pinapaalala ng Holy Spirit about sa judgment ng Diyos against sa kasalanan at kay Satanas. Sabi dito, pinuno ng sanlibutan ito, and that refers to Satan. He was defeated through sa pagkamatayan ni Jesus at pagkabuhay niya mula sa mga patay. And so ang Holy Spirit, He speaks, He convicts sa atin na sinasabi niya, huwag kang manatili sa kasalanan. Kundi, tumalikod ka dyan, talikuran mo na yan, and you come to Jesus.
upang hindi ka mapasa ilalim sa hatol, kundi makatanggap ka ng kaligtasan. Now again, tinutukoy dito ang pinuno ng sanlibutan, walang iba kundi si Satanas. Tinatawag siya pinuno ng mundo, sanlibutan, dahil pansamantala siya ang may kapangyarihan sa sistema ng sanlibutan ito. You remember when Jesus was tempted in the wilderness, sabi niya, ibibigay ko lahat ng kaharian nito kung ikaw ay yuyuko. Dahil sa kasalanan, so napasa ilalim ni Satanas ang sistema ng sanlibutan ito. But sinabi ni Jesus na ang hatol ni Satanas ay for sure na mangyayari. Sinabi niya, past tense, siya ay hinatulan na. But hindi lang si Satanas ang hahatulan, but also those, including those na nagrebelde sa Diyos. Nagre-rebelde sa Diyos. They will be with Satan sa panahon na hatulan na sila. The day will come na about sa paghahatol ng Diyos, and the Holy Spirit is showing us o sa mga tao na maunawaan that this is true. Hindi lang ito, hindi ito kwento, hindi ito gawa-gawa, seryoso ito. At hindi ito maiwasan. Itong hatol ng Diyos. And I was thinking about sa nangyayari ngayon sa ating nations, and I was reminded, if sa verse, sa Chronicles, if my people will humble themselves, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, tatawag sa Diyos, and acknowledge ang ating kasalanan, then God will intervene sa ating sitwasyon. And we know na grabe na ang sin ng ating nation, and mas palala ng palala. And ang root, I believe there's reason behind of this, because I believe na ang ugat nito ay dahil sa kasalanan na lahat ng nangyayari dito. Yes, it's nature na calamity, pero God can use those things para i-remind ang tao na nagrebelde ka na, and you need to repent sa kasalanan mo, and you need to be reconciled sa Panginoon. So sabi ni Jesus, ang Holy Spirit ay nagko-convict, nagpapatunay sa tungkol sa judgment. But thank God about sa good news of the gospel. Si Jesus, He came dito sa mundo to save us from this terrible condition. Dumating siya to give us righteousness na kailangan natin, and to save us from the judgment of God. So, how does He ginawa niya ito? Pinasa ni Jesus ang ating mga kasalanan nang siya ay mamatay sa cross. And we know that pinataw sa kanya ang kaparusahan sa lahat ng ating kasalanan. Siya ang nagdusa at nagbayad ng parusas na dapat ay para sa atin. And after that, si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay to save those na sino mang sumasampalataya sa kanya. This is the good news ng gospel. Like sa sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya ay tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So that means pinako si Jesus bilang kapalit sa atin, ang walang kasalanan, siya ang naging handog para sa ating mga kasalanan, and through Him kung saan maibigay sa atin ang righteousness mula sa Diyos mismo. Si Kristo ang tumanggap ng ating parusa, and tayo naman ay tumanggap ng kanyang katwiran. And kung nararamdaman mo ngayon, if you feel ang pagkilos ng Holy Spirit kapag kinukumbik ka, and I used the illustration, di mo man nakikita ang hangin, pero alam mo na ang hangin ang nagpapagalaw sa dahon. And same sa Holy Spirit, you don't see Him, but mararamdaman mo ang pagkilos niya sa buhay mo. And kapag kinukumbik ka ng Holy Spirit about sa three things na ito, don't ignore that conviction mula sa Holy Spirit. Instead, you come to Jesus and trust Him for your salvation and for your forgiveness and salvation. And if you do this, then God will cleanse you from all unrighteousness, and He will give you righteousness, so that you will be righteous before God. And the second thing na nangyayari when the Holy Spirit moves is He guides us sa buong katotohanan. Pumapatnubay siya sa buong katotohanan. Verse 13. You can look at verse 13. Sabi diyan, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinarap. Now, if you receive Jesus na, and you trusted
in Him, then you have mission. Believers of Christ, mayroon tayong mission. And that is, ipahayag sa iba kung paano nila mararanasan ang ating naranasan. So, God wants you to share sa iba about the good news. But remember na hindi ka nag-iisa. Many times, nahirap gawin ng mga bagay, lalo na kung iniisip natin na tayo lang ang gumagawa. But this passage, these verses remind us na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Banal na Espiritu. He will give you strength, wisdom, and boldness para magawa mo mag-testify para kay Kristo. Ang Holy Spirit ay kumikilos para ma-fulfill ang mission natin. Sapagkat siya yung remember, sabi ko kanina, siya ang nagkukundi, siya ang nangungusap para ipakita ang katotohanan sa puso ng tao. The truth of the gospel. And dito tayo dadako sa second point, hindi lamang tinuturuan tayo sa talatang ito na ang Espiritu ay nangungusap tungkol sa sin, righteousness, and judgment. He also reminds us about the truth. He guides us about the truth. That means, He helps us na maunawaan natin at maisapamuhay natin ang salita ng Diyos so that we would live na in accordance sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang Holy Spirit ang papatnubay sa inyo sa buong katotohanan. And ang tinutukoy ng katotohanan dito is the revelation ng Diyos na mula sa Scripture, sa salita, sa Bible. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ngunit may mga bagay pa sila na kailangang maunawaan. Kaya remember, sabi sa Book of Timothy, God inspired this book. Kinasiyahan ng Banal na Espiritu ang Scripture, nangungusap ito sa bawat isa na nakakabasa o bumabasa nito. And you know, ang salita ng Diyos na binabasa natin para maunawaan natin, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. So, the whole truth na dapat nating malaman from the Word of God, the Holy Spirit help us. Alam nyo, kumpleto ng kasulatan. It contain lahat ng need natin for the glory of God, for the salvation of men, and for our faith at pamumuhay. And so, walang dapat na idagdag sa Biblia na, you know, others would say, God has revealed to me a new thing. Ang Holy Spirit nag-reveal sa akin ng bagong salita. And there's, or perhaps tradition ng tao na dadagdagan ang salita ng Diyos. And you know, hindi kailangan dagdagan ng salita ng Diyos dahil ito'y kompleto na. The whole truth, we will find it dito sa salita ng Diyos sa Biblia about sa faith, salvation, and holiness. And so when you add ng anuman sa Scripture, ng iyong sariling opinion or tradition or teaching mula sa ibang religion, parang sinasabi mo na hindi sapat ang Biblia. Hindi to sapat. Hindi kompleto ang salita ng Diyos. And if you are doing this, para na rin sinasabi mo na hindi ganap, hindi kompleto ang gawain ng Holy Spirit na kung saan kinasihan ang kasulatan. And so, if you are saying na may kulang pa, may dapat idagdag sa Biblia, this is blasphemy, paglapastangan sa Holy Spirit, na para bang sinasabi natin na hindi sapat, hindi totoo, hindi mabisa ang kanyang sinasabi. Ngunit ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay kumpleto na, sapat, at buhay at patuloy na kumikilos sa puso ng mga sumasampalataya. Remember na sinabi niya sa kanyang mga disciple na kahit na siya didepart na, hindi niya sila iiwan ng nag-iisa. Hindi sila kailanman mag-iisa. So, it will continue. The work will continue and they should continue the work. They should continue ang ginagawa nila, pagpapalaganap ng mabuting balita. The Holy Spirit will strengthen them, empower them. This is the work of the Holy Spirit. So think about this. Think those people around you na hindi pa mga Kristiyano, hindi pa Kristiyano. Your neighbor, your friends, and loved ones, perhaps nananabik ka, you're longing na sila ay masave. But, on the other hand, natatakot ka. Mabigat sa iyong ideya na i-reach out sila or mag-share sa kanila ng gospel. Nahirapan kang gawin ito. Remember, hindi ka nag-iisa sa misyong ito. Ang Holy Spirit ay kumikilos sa puso ng mga tao na nasa paligid mo.
He prepares the hearts of the people para maging handa sila na pakinggan ang mabuting balita, or in other words, ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ng Holy Spirit, He convicts, nangungusap siya sa puso ng tao tungkol sa kanilang kasalanan, katwiran, at tungkol sa paghahatol. And so, ang tungkulin mo is to just be mouth of God, speaker, ibahagi, and to be part ng makibahagi sa gawain ng ginagawa ng Holy Spirit. Join Him sa kanyang ministry sa mga tao. So what He asks to you is just to be faithful na maging instrumento niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. At 13 verse 16, it says, nagpapalakas ng ating loob. Verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Alam natin na sa buhay, there are challenges, trials, suffering, and in these times, ang Holy Spirit, ang ating comforter, tagapag-aliw. So, Jesus illustrated the Holy Spirit bilang paraklete, sa Greek, paraklete, na isinalin sa Tagalog, tagatulong comforter or advocate. That means na ang Holy Spirit palaging nasa tabi mo, to comfort you, palakasin ang iyong loob, ipagtanggol tayo, ipalala ang presensya ng Diyos sa gitna ng ating pinagdaraanan. Kapag tila hindi natin kaya, dahil sa mga pagsubok, trials, siya nagbibigay ng peace, hope, strength, para makapag-continue tayo, para magpatuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Ang Holy Spirit, nagbibigay siya ng peace, assurance sa ating puso. He reminds us about the promise of God. He helps us na magtiwala na hindi tayo pababayaan ni Jesus. Kaya sa gitna ng anumang trials, sorrow, ay maaari nating sabihin, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang banal na Espiritu. When the Holy Spirit moves, namamagitan siya sa atin sa Ama, He intercede. And this is sinabi ko na we will look other passages, Romans 8:26 and 27. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So, basically, sinasabi nito, kapag hindi natin alam kung paano manalangin, or we don't have, there are times that we don't have enough strength to speak to God, the Holy Spirit, ang siyang namamagitan, nag-i-intercede sa atin, siya nagpapahayag sama ng nilalaman ng ating puso. You remember those times na parang wala kang masabi, puro lang iyak ka ng iyak, puno ng luha, but God, the Holy Spirit is with you. Kapag ikaw ay tahimik, and alam ng Holy Spirit kung anong nasa puso mo, and siya nag-i-intercede sa atin. Siya, kumbaga, I guess ang same word is nagpipray sa atin, namamagitan, nagsasabi sa atin, sa pagitan natin na papunta sa Ama kung anong nasa nilalaman ng ating puso. Sa panahon na durog ang puso natin o wala tayong masabi dahil sa kalungkutan, so He knows kung anong nasa puso natin. Panglima is, He transforms us. Ang Holy Spirit, binabago tayo. Hindi lamang nagtuturo, nangungusap, nagpo-comfort, but He also transforms our lives. Ito yung isang pinaka-wonderful na ministry ng Holy Spirit. He gives us a new heart and a new nature. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So that means na ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin araw-araw para maging higit na katulad tayo Christ-likeness. Binabago niya ang ating mind, ang ating heart, ang ating ugali mula sa dating buhay ng kasalanan tungo sa buhay na puspos ng kabanalan, pag-ibig, and pagsunod sa Diyos. Kaya kung tunay kang nakay Kristo na, makikita sa iyong buhay ang patuloy na transformation. Hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Not only that He transforms us, but also He empowers us. Nagpapalakas siya sa atin. He empowers us about what? He empowers us sa pangaral
about kay Kristo, Acts chapter 1 verse 8, naalala nyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Book of Acts, kung naalala nyo, we studied the Book of Acts before. Palagi niyang ini-empower ang mga tao ng Diyos, ang mga ginagamit ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita. Sa Acts chapter 2 verse 4, mababasa natin na ang Holy Spirit ay bumaba at nagsimulang magsalita ang mga disciples ni Jesus ng iba't ibang wika to minister to those mga dumayo sa Jerusalem mula sa iba't ibang lugar na may sariling wika. And after that, tumayo si Peter. You remember the story? 3,000 people ang sumampalataya na bautismuan. And in Acts chapter 4 verse 8, si Peter at si John filled with the Holy Spirit, at habang sila ay, nililitis sa hukuman, the Holy Spirit gave them boldness and wisdom sa pakikipag-usap sa mga religious leaders sa Jerusalem because they were being persecuted. And after na sila ay palayain, they prayed, ang mga believers ay nanalangin, and they were filled with the Holy Spirit. And what is the result? They boldly preached the gospel, the word of God. Nagkaroon sila ng tapang na ipangaral ang salita ng Diyos. And so if you are filled with the Holy Spirit, then ikaw ay magiging matapang sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Kung puspos ka ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit, He empowers us not only to share the gospel, but also sa pagsamba natin sa Diyos. When we are filled with the Holy Spirit, He empowers us. Ephesians chapter 5 verses 18 to 21. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Interesting sa Greek structure nito ang passages na binasa natin. Ang pangunahing utos dito is to be filled with the Holy Spirit. Don't get drunk, but be filled ng Holy Spirit. Ang utos nito ay sinamahan ng 5 participles. Sabi dito sa inyong pangungusap, gumamit kayo ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat. And so, these 5 participles, it's either, una, paraan kung paano ka mapuspos ng Holy Spirit. Ito yung gawin mo. Kung nais mong mapuspos ng Holy Spirit. Or either, pangalawa, this is the result ng puspos ng banal na Espiritu. I believe, pareho itong nangyayari. When we gather together, pareho itong nangyayari. Itong 5 participles na ito ay nangyayari sa tuwing tayo nagsasama-sama sa pagsamba sa Panginoon. And if you feel na malayo ka sa Espiritu, then you need to repent. Repent from your sin. Kung hindi ka puspos ng Espiritu. Kasi, if you are filled with sin, you will not be filled with the Holy Spirit. Kung puno ka ng kasalanan, hindi ka mapupuno ng banal na Espiritu. And so you should be active to join other believers. Every time mayroong pagtitipon para sa pagsamba sa Diyos, sa pagtitipon. So this is another way to be filled. Mapuspos ng banal na Espiritu. And kapag ginawa mo ito, then you're putting yourself sa tamang katayuan to be filled with the Holy Spirit. Kasabay nito, kapag puspos ka ng banal na Espiritu, what happened? Natural. Naaawit ka sa Diyos, hindi ka na pinipilit. Hindi ka na tinutulak na magpuri sa Diyos. Natural na nagpupuri ka sa Diyos. Natural na aawit ka. Natural na nagpapasalamat ka dahil puspos ka ng banal na Espiritu. Yan ang palatandaan ng puspos ng banal na Espiritu. Pang-7 is, He gives spiritual gift, and we know this already. You can read it later sa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 11. I would not read it because it is long, so you can read it on your own. 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 11. So ang Holy Spirit, He gives His spiritual gift sa bawat mananampalataya. The purpose of this gift is to serve the body of Christ at may palaganap ang ebanghelyo, ang mabuting balita. And pang-8 is He lead us. Nagbibigay siya ng direction. You remember in Acts chapter 16 verse 6 to 10, i-summarize ko sa inyo na nagbigay ng instruction ng Holy Spirit kay Paul na pumunta sa isang lugar sa Macedonia. Pero hindi ito yung plano nila na pumuntahan
Pero nagpahayag ng direction ang Holy Spirit sa pamagitan ng vision. So, nilid sila sa Macedonia, pumunta sa Macedonia. So, malinaw na sila ay linid ng Holy Spirit na pumunta sa Macedonia, even though na hindi ito ang unang plano nila na pupunta nila. Madalas, nililid tayo ng Holy Spirit. And so, kailangan natin na maging open palagi sa direction ng Holy Spirit sa ating buhay. Sa lahat ng areas sa ating buhay, itanong mo palagi si God, Lord, kalooban mo ba ito? Even sa school, wherever you are, ask the Holy Spirit to lead you. So, you should be open sa direction ng Holy Spirit sa iyong buhay. Now, I would close now. In conclusion, when the Holy Spirit moves sa buhay ng mananampalataya, sa buhay ng tao, ang ginagawa niya, He convicts about sa kanilang kasalanan, sa pangangailangan ng righteousness, and also about sa paghatol ng Diyos. He guides. Pangalawa, He guides, gumagabay siya, pumapatnubay sa buong katotohanan. Pangatlo, He comforts, nagpapalakas sa ating loob. Pang-apat, He intercedes, namamagitan siya sa atin sa Ama. Panglima, binabago niya ang ating buhay. Pang-anim, He empowers us. Pang-pito, nagbibigay siya ng spiritual na kaloob para gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos, paglingkuran ng body of Christ at para sa kaluwalhatian ng Diyos. And lastly, nagbibigay siya ng direction, He leads us. So, walang dahilan na hindi mo makita ang pagkilos ng banal na espiritu sa iyong buhay at sa paligid mo. Katulad ng naranasan ng mga alagad ni Jesus. Because according to Jesus, pinadala niya ang banal na espiritu upang ipagpatuloy at palakasin ipalaganap ang kanyang ministry dito sa lupa. Now, ang paghiling sa Holy Spirit na kumilos sa ating buhay at sa buhay ng iba ay mahalagang bahagi sa ating Christian faith. Narito these are some of the ways na gawin natin para ang Holy Spirit ay kumilos sa ating buhay. We want the Holy Spirit to move sa atin and through us. Amen? So, ito ang dapat nating gawin is to ask, pray, paghiling. In Luke chapter 11 verse 13 sabi ni Jesus, kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. If you want to see the moving, we want to see na kumilos o ang pagkilos ng banal na Espiritu, then hilingin mo, manalangin ka na kumilos siya sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Kung nais mong makita ang pagkilos ng banal na Espiritu. If you will not pray, then you cannot expect na kikilos ang Holy Spirit sa buhay mo. So, it is important talaga na manalangin, yung prayer. So, Jesus sent the Holy Spirit para kumilos sa mundong ito. But, makikita natin sa kasulatan and throughout the history, sa lahat ng pagkakataon, ang Espiritu ay kumikilos in response to prayer. Kaya nalangin ng mga mananampalataya. So again, church, if you want na maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay, gamitin ang iyong buhay, kumilos ang Holy Spirit sa puso mo at sa puso ng iba, then you start through prayer. Pangalawa is pagpapasakop, submission sa patnubay ng banal na Espiritu, pagpapasakop sa patnubay niya. Napakalaga. Romans 8:14. Ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Okay? Ang pinapatubayan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. And third is mamuhay ng ayon sa Espiritu. Mamuhay ng ayon sa Espiritu. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So, every day, we should decide para sa ating sarili na piliin natin na mamuhay ng ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Dahil kung hindi,
mamumuhay ka ng ayon sa iyong laman. In other words, sa simpleng salita, mamumuhay ka sa kasalanan. Kung hindi mo ninanais na mamuhay ng ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Pang-apat, pray for others na kumilos ang banal na Espiritu sa kanila na sila din ay makakilala at masave. Loved ones, friends, mga kakilala mo na itaas ang puso nila, makilala nila ang Panginoon. Maligtas sila. Panglima, pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos, this is invitation para sa lalong pagkilos ng Espiritu sa iyong buhay. Tinuro sa atin, nabasa pa lamang natin ganyan sa Ephesians chapter 5 verses 18 to 20, na kailangan na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, then you are disobeying the command of God. That is not an option. That is command na mapuspos ng banal na Espiritu. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, then you will do the desires of your flesh. And if you are filled with the Holy Spirit, then you will live naayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu.